Dito tayo sa totoo. Hello mga kapatid! Ay nako! Magandang biyernes na nga po ng tanghali para sa inyo. Kayo ay nakatutok dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. CGIF, thank God it's Fofoy. Thank God it's Kuya Foy. Opo, ang inyong kasama para sa ating programang H2H, Heart to Heart. At syempre, alam kong heart to heart na rin ang usapan ng maraming mga magjojowa dyan. Saan ba tayo later? Manilibre ka ba later? Hindi? Heart to heart talk din Wala akong budget. Ayan yun Yun yung masakit doon at talagang ma-hurt ang heart mo, di ba? Ay wag na tayo mag-date. Uwi na lang tayo. Tulog, ganyan. Ang sweet naman. Ayan, wala namang problema ron. Basta kayo pa rin ang magkasama, di ba? At syempre, doon naman sa mga walang jowa, baka sabihin nyo, hindi naman natin alam ang mga ikinikilos ninyo. Alam ko po. Alam na alam din ang ikinikilos po dahil syempre nandyan naman ang mga friendly friends natin. Ay naku mga Mars, mga Pars, saan ba tayo pepwesto mamaya? Sa bahay nyo ba? Sa bahay ko ba? Sige, welcome, tawagan na ang barkada. Yon. At syempre doon naman sa mga pagod na pagod, abay alam ko naman din na gusto lang ay makita makasama ang kanilang mga pamilya. Yon, di ba? Dahil nga sa isang nakakapagod at stressful na linggo. Ayan, kahit pa nga sa mundo ng politika ay hindi na natin malaman kung ano na ba ang mga nangyayari. Yan, yung iba ay talagang naririnig ko pero sinasabi na lang nila sa sarili, ay hindi magtatrabaho na lang ako para sa pamilya ko. Ganyan. Opo, pero of course, hindi naman natin ni-encourage na wala kayong pakialam, di ba? Bantayan din natin yan. Bantayan natin. Kaya nga po, nandito ang tamang balanse sa True FM ng balitaan, ng entertainment, ng showbiz news, at syempre ng public service din. Kaya naman sabihin nyo na, yung mga kumpare, yung mga kumari natin dyan, mga tol, di ba, mga chong at mga chang, tutok tayo sa 105.9 True FM. Ayan, nakaisang buwan na ba tayo? Wala pa tayong isang buwan, pangatlong linggo to. Pangatlong linggo na tayo po ay nandito nga sa 105.9. Okay, kaya baka meron tayong mga naiwan, sabihan nyo na, hinahanap si Manong Ted. Hinahanap si Chacha. Si Lourdes de Vera, hinahanap. Diba? Ang dami-dami pa naman mga pinamimigay. Diba? Si Kuya Lord kanina, ang dami mga pinamigay na i-announce yata sa Monday yung iba. Ayan Doon din kila Chacha, kina Manong Ted. At eto pa dito rin sa Heart to Heart, marami po tayong mga ipamimigay na premyo. Hindi pwedeng kumaka-countdown lang tayo Napapalapit na ang Pasko, daman na natin ang simoy ng hangin. Maganda rin, nararamdaman natin kahit papaano sa ating bulsa. Kaya merong 7 250 pesos na cash ang ating ipamimigay dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Kaya naman isa puso na nga po ninyo ang pag-share ng ating live streaming now na. Okay? I-share nyo na po yan kahit wala na masyadong etchos sa pagpo-post. I-hit nyo lang yung share button at i-ready nyo na nga po ang inyong mga astig comments mamaya. Ang inyong mga astig advice para sa ating astig confession. Ayan, okay? At syempre, hindi lamang po yan ang ating love question of the day. Dyan din po namin uhugutin ang pwedeng makapag-uwi ng 250 pesos na cash na ito, dahil ang love question of the day natin, naniniwala ka bang hindi na kayang magbago ang mga taong nanloko sa relasyon? Di na. Sakit naman ito para sa kanilang mga nagkamali. Biglang tumahimikan lahat, Biglang napaisip, baka nga. Ayan, kaya ikaw kapatid, sumagot ka na sa love question of the day natin. Naniniwala ka bang hindi na kayang magbago yung mga tao nagloko na sa relasyon? Wala nang second chance na yan. Bahala kayo dyan. Maghahanap na ako ng ibang partner. Kaya umpisahan na po natin. At i-ready nyo na ang inyong mga astig advice, astig comments dahil heto na ang ating
H2H Astig Confessions. Alam niyo po kasi, aminado itong si Naomi na nakasira siya ng relasyon matapos silang maaktuhan na naglalandian daw ng katrabaho niyang si Joseph. Ang mismong nakahuli sa ginagawang kakaibang himala ay yung mismong kasintahan pa talaga nitong si Joseph. Ang depensa naman ni Naomi, naku, hindi naman daw talaga nagtagalang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa nitong si Joseph na workmate niya. Ang gusto lang daw talaga sanang magtapat nitong si Naomi o kay Joseph, pero natatakot daw siyang mabalikan naman ng karma. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin namamalaman nitong si Naomi kung hihingi nga ba siya ng tawad sa nagawa niyang malaking kasalanan kay Joseph at sa kanyang girlfriend at kung papaano nga iyon gagawin. 26 years old mula sa Manila, Naomi, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Unang-una, Naomi, maraming salamat sa lakas ng loob na tumawag sa amin dito dahil alam mo, yung iba pinanghihinaan talaga ng umuurong, sabi nga, yung buntot, lalo na't nakakahiya yung nangyari. Unang tanong, ito ba si Joseph ay alam mo na meron na rin namang o committed na, may asawa ba o girlfriend? Girlfriend po. Oo na, ka-office mate nyo rin. Yes po. Oho. O pagkatapos niyan, ano ba itong landian na sinasabi mo, na inamin mo, na ginawa mo rin? Kaklase ko po before si Joseph, and then nakita ko po siya accidental sa office mo. So, magka-workmate po kami, and then somehow, we started talking each other po through Messenger. And yun po, nagkamabutihan po ng loob ng, and then doon po nag-start yung feelings ko para kay Joseph na yung parang may spark, even though alam ko po na may girlfriend siya. Sino nag-umpisa nung sparks na yan? Si Joseph ba? Ikaw? Ha? Parehas po kami. Parehas. So, ikaw naman, consciously, alam mo talaga na in a relationship na si Joseph? Yes po. Oh, ayun. Pero pasok ka pa rin, nakadilat ka na pumasok. Yun yung gusto kong i-point out dito, no? Nakadilat ka na pumasok sa isang maling klase ng pakikipagkaibigan o pakikipaglapit. Ayan, sa isang kaibigan. Kasi nga, sabi mo, kaibigan mo na dati itong si Joseph. Apo. So, gaano kalalim at gaano katindi ba yung sinasabi mong pakikipagrelasyon mo dito kay Joseph? At yung sinasabi mo rito, no, hindi naman nagtagal wala sa tagal, pero Yes, nasa po. lalim. Minsan, gaano kalalim yan? Ano ba, holding hands? Naghahalikan ba kayo? Papaano? Nasa flirting stage lang po kami. So, holding hands. Umabot lang po kami sa holding hands. Since, alam ko pa na, parang di pa kami pwedeng umabot sa stage na lover since may girlfriend po siya. So, landian lang po talaga yung nangyayari sa amin. Holding hands. Walang kiss? Meron? Meron po sa cheeks lang po. Ba't holding hands lang declare mo? Ikaw talaga? Tapos, wala nang iba? Wala nang mas intimate pa doon? Wala naman po. Parang nagdududa ka sa sinasabi mo, as in wala naman na. Okay? Yes po, wala po. Oo, as in wala. Ganoon lang. At sige nga, kwento mo nga sa amin yung na ano kayo, no? Nung nahuli talaga kayo nitong jowa ni Joseph. Nasaan kayo nun? Anong eksena? So, si Joseph po kasi nung time na yun, kasama niya po yung girlfriend niya that time. And hawak po ng girlfriend niya yung cellphone niya. And then, nag-message po ako sa kanya sa Messenger. And yun po, nalaman po ni girlfriend ni Joseph. Anong term of endearment ninyo? Babe po. Babe, ayun na, nahuli na. Nakausap mo yung girlfriend ni Joseph noon? Yes po, nagalit po siya sa akin nung time.
Mhm. Okay. So, ayan na. Bigla ka ng sinampal ng katotohanan na ikaw ay nakikiimot, nakiki-extra doon sa pagmamahalan nilang dalawa. At ano naman sinabi ni Joseph? Nakausap mo pa ba siya? Sinabi ko po sa kanya na stop na po namin yung gantong situation kasi Nahuli na. na-realize ko na rin po na to the point na mali po yung ginagawa namin dalawa. Mhm. Kasi babae din po yung girlfriend ni Joseph, so parang dapat alam ko rin po yung maramdaman ng babae Mm. pag ginawa din sa akin po, ganun po. Yan ang sinasabi natin, ano? Hindi naman sa, 'di ba, lalong idinidiin natin si Naomi. Ayan, pero alam nyo, sa mga kapatid din po nating iba na mga nakikinig diyan, ano? Habang masaya kasi hindi mo napapansin eh. 'Di ba? Habang nakakalusot, Naomi, tama? Habang nakakalusot Yes kayo po. at hindi nahuhuli nitong si Joseph noon, kahit pa nga may karelasyon na si Joseph, sige lang. Ang sarap eh. Sarap kaya ng bawal. Naniniwala kayo noon, doon sa kasabihan na yun, ang sarap pala ng bawal. Exciting, thrilling. Nandun yung thrill of getting caught. Ha? Yes po, naniniwala po before. Pero nung nahuli ka na, para kang binuhusan ng tubig na napakalamig. Sobra po. Sobra. At magkakatrabaho pa kayo at that. Tama? Yes po. O, papaano yan? Nagbalik ka sa opisina, si Joseph at yung girlfriend niya na doon din nagtatrabaho. Anong eksena? Bali po Kuya Poy, kinausap ko po si Joseph na mag-usap po kami tatlo. Mhm. Kasi gusto ko rin po mag-sorry dun sa girlfriend niya na sobrang nga po na pinakamalaking kasalanan sila nagawa. Mhm. And nag-sorry naman po ako sa girlfriend niya and then nag-promise din po ako na never ko na pong kakausapin ulit si Joseph. And then, ayun naman po, ang sabi naman po ng girlfriend ni Joseph, di niya po kagad-agad magpatawad, which is understandable naman po. So, I guess, hihintayin ko pong mapatawad ako ng girlfriend ni Joseph until mag-heal na siya dun sa trauma na nagawa ko. Mhm. So, sa ngayon, doon ka pa rin nagtatrabaho, Naomi? Yes po. Si Joseph nandun din, tsaka yung girlfriend? Yes po. Nandoon. So, nagkikita kayo from Opo. time to time? Opo, pero magkaibang department naman po kaming tatlo. Okay. Sige. O mamaya ko natatanungin ang mga realization mo rin, ano? Ayan, bukod pa dun sa mga nasabi mo na, eto kausapin muna natin. Nasa linya natin, magbibigay ng kanyang astig advice si May ng Quezon City. May, magandang tanghali sa'yo. Ano bang astig advice mo para kay Naomi? Hello po. Siguro ang ma-advise ko lang po sa kanya ay do to others what you want others to do. So, kung ayaw mong kung tingin mo ba, pag ginawa yun sa'yo, matutuwa ka. So, napansin ko po kasi. Kung hindi pa sila nahuli, parang hindi pa siya magkakaroon ng ganyang realization. It's a good thing po na ngayon, nasabi naman din niya na na-realize niya na nakapag-self-reflect. Yan, medyo nakakalungkot lang talaga, no, na meron talaga mga tao at aminado naman dyan si Naomi na na-realize nila na oo nga, masama palang gawin sa iba yung masakit pala nung nahuli na. Nung may iskandalo na. 'Di ba? Ganoon pala yun. Ayan, maraming salamat sa iyo ha, si May ng Quezon City sa iyong astig advice. Okay? At astig comment nga para dito kay Naomi. Ayan, kuha lang tayo ng ilan sa mga komento rin dito sa ating text line, sana sasabihin ko. Comment section. Ayan. Ayan, sabi ni Glyza Katipan, wala na.
Huli na ang lahat, di ba? Nakasakit ka na, nakasira ka na ng relasyon, feeling mo masaya ka, di ba? From Glyza. Ayan, at sabi naman ni Gail Enriquez, it takes two to tango, ika nga, walang malandi kung wala naman ding nagpapalandi. Ang sabi naman ni Edwin Aquino, hashtag, ang astig advice ko to Naomi, what's done is done. Humingi na lamang siya ng kapatawaran at iwasan na si Joseph. For sure, may tamang lalaking darating din para sa'yo. Ayan. Si Brian J. Balbido, hashtag astig advice ko, matuto kang makontento. Masarap kasi Ayun, masarap kasi ang makontento, yun. Si Kaizel Pactor, sabi niya, hashtag astig advice ko sa'yo, Naomi, respect yourself. Huwag kang papayag na kontrabida ka sa sarili mong love story. Make your own happiness na walang nasasaktang tao, lalo na kapwa rin nating babae. Ask forgiveness sa sarili mo, sa girlfriend ni Joseph at higit sa lahat sa Diyos. Naniniwala akong lahat tayo ay may inilaan ng Diyos para sa atin. Yun. Kita mo, narinig mo ang lahat ng yan, Naomi? Yes po. Di ba? At alam mo, marami pa. Actually, napakarami pa ng mga comments, mga advice, mga reminders ng ating mga kapatid. Naka-follow ka na ba sa 105.9 FB page sa True FM? Yes po, check ko po later yung mga comments. Yan, i-check mo yung mga comments, yung mga advice sa'yo, para ikaw ay maging guided na sa susunod mong paghahanap ng relationship. Ayan, pero kasi alam mo, Naomi, masarap talaga ang ma-in love. Oo, at wala nang masasarap pa doon sa maibalik din. Ayan, maibalik din yung pagmamahal na ibinibigay natin doon sa tao na pinakikitunguhan nito. Oo, na pinupuntahan ng pagmamahal natin. Nga lang, wag natin pong aalisin. Hindi lamang po ito para kay Naomi, kundi para sa lahat din, sa mga nakikinig sa atin na medyo naliligaw-ligaw, nag-e-enjoy sa pakikipagrelasyon. Nga lang, yung katotohanan na bawal pala ang relasyon na kanilang kinaroroonan, sa bandang huli, magiging mapait po iyan. Hindi magiging masarap ang pagsasama. Oo, humanap tayo nung para sa atin at hanapin, wag tayo nakikiimot, 'di ba? Parang bumaba, Naomi, sa totoo lang, parang bumaba yung tingin mo sa sarili mo, nung nahuli na kayo. Opo. Tama? Ayun. Kaya naman, ito na ang pagkakataon naman na ibibigay ko sa iyo, Naomi, para humingi ng tawad kay Joseph, kay dun sa girlfriend ni Joseph, at lalong-lalo na kung hindi ka man nila patawarin sa panahon na inaakala mo, sana humingi ka rin ng tawad sa sarili mo. And please, remind yung iba pa nating mga kapatid na nakikinig, na dumaraan pa lang diyan sa sinasabi mo nga pakikipaglandian. Ayan, nag-e-enjoy pa. Nakikiimot ng pagmamahal sa mga taong in a relationship na ano ang may papaalala mo sa kanila. Go ahead, Naomi. So, I would like to say sorry kay Joseph at lahat na sa girlfriend niya for what I did. So much guilt and yung konsensya ko, tingin ko din yung dignidad ko bumaba dahil dun sa ginawa ko pagkakamali. I'm really sorry and dun sa girlfriend ni Joseph, hoping na mapatawad mo ako soon and mapapangako ko na hindi ko na kakausapin si Joseph ulit. And to those everyone na gantong situation na nagpa-fall in love sa may karelasyon na iba, please think wisely. Isipin niyo mabuti yung desisyon na gagawin niyo. Huwag kayong agad-agad na gagawin yung sabihin natin gusto niyong makipagrelasyon dahil mahal mo siya. Pero if may girlfriend or boyfriend man, please huwag nang gawin pa kasi it will be your huge mistake pag ginawa mo to. So, ayun lang. Have some self-respect and wag magmadali sa paghahanap ng pag-ibig. I mean, everyone may oras naman para sa pag-ibig. So, I'm hoping that everyone can find their true love and
hindi makakagawa ng isang pagkakamali like what I did. Yun po kaya po. Maraming salamat sa iyo, Naomi, no? At syempre, sa lahat ng sinabi niya ni Naomi, isa pong paalaala, oras ng pananghalian ngayon, kapag ka solo meal lang, pang-isahan lang po yan. Huwag po tayong makiimot. Talaga hong sinukat yan para sa isang tao lamang. Pwede naman tayong makikuha kapag ka bucket meal yung kinuha. Yung ganyan. Kapag ka mga single doon. Doon tayo sa bucket meal. Diba? Ang dami-daming pagpipilian dun eh. Nakikiimot ka dyan sa solo meal lang. Sapat na yan para sa kanya. Kulang pa nga eh. Nangingi ka pa. Pero eto, hindi nyo kailangan manghingi mga kapatid, ano? Dahil sa pagkakataon din pong ito, dahil nga po sa inyong mga astig comments, sa inyong mga astig advice na ibinigay sa amin, eto na ang first batch ng winners natin, 250 pesos cash. Congratulations to you, May ng Quezon City. Tatlo pala to. Tatlo. Ayan, si Edwin Aquino. Congratulations, may 250 ka. At si Mario Leyva. Ayan, tatlong 250 pesos cash ang para po sa inyo, no? Nako, naniniwala ka ba kapatid na hindi na kayang magbago ang mga taong nanloko na sa relasyon? Grabe kayo ang dami tuloy na pa shut up muna. Ayan eto, sabi ni Cherise, well, everyone deserves a second chance. Kaya naman siguro. But once kasi na niloko, kung ako lang, once na niloko na, ayaw ko na. I can forgive and forget, but I won't be the same with that person anymore. Ayan, sige, ayaw nyo ha. Ayan, si Michelle Bernardo naman, sabi niya, ay nako, hindi po ako naniniwala na hindi na kayang magbago ng isang taong nagloko na sa relasyon. Lahat naman po tayo ay may kakayanan na magbago at may mga tao talaga na nakalaan para sa atin. Para tayo naman din ay magbago. Magbabago ka, ang daming bago ha. Kung talagang deserve ba ng taong yun ang pagbabago mo. Saka ang pagbabago, meron pa rin pala. Ay nagsisimula sa sarili mo mismo. Hindi naman dahil sa sinabi ng ibang tao. Ayan, I agree naman. Thank you, Michelle Bernardo. At syempre si Gina Angustia, sabi niya, naku, mas mainam na magpatawad kaysa naman sa sumumpa. Pero kung paulit-ulit ang paghingi ng paumanhin, harap-harap ang panluloko na yan ha. Hindi masama na magpatawad, pero ang masama kung lagi na lang nagpapauto. Maging wise din tayo sa relasyon ha. Dapat wag tayong pumasok bilang co-maker sa isang sitwasyon na may uto-uto at meron din namang abusado. Ay, ang galing nun ha. Ang galing nun, Gina Angustia. Thank you so very much. Ayan, si Jude Kapuyan, sabi niya, oo, naniniwala ako. Oo na, hindi na kayang magbago ng tao kahit pilitin nilang magpakabuti sa karelasyon. Kapag ka may dumating na naman kasi na temptasyon, siguradong bibigayan ka agad. Ganyan sila karupok. Kaya ako never na magbibigay ng second chance kapag ka manloloko ang isang tao. Pag lolokohin ka lang talaga niyan. Wag na maniwala sa pambubola. Ayoko na, alis na ako dito. Ayan ha. So mga kapatid, yan nga pong ilan lamang ha sa marami po ninyo mga kasagutan. Naku, maraming salamat sa lahat ng mga sumagot, naglabas ang inyong saloobin, lalo na nga po sa nag-share ng inyong mga karanasan din sa ating love question of the day ngayon. Ayan, pero syempre, alam naman natin, mga kapatid, na nagkakaiba-iba ho talaga ang level ng mga panloloko ng ating mga karelasyon sa atin. Ayan, at bukod sa level, yung dalas, yung frequency ng kanilang panloloko. Kapag ka nga madalas na, tama yung sinabi kanina ni Miss Angustia na harap-harapang panloloko na rin yan, paulit-ulit naman na pala. Maging wise tayo, gamitin natin ang isipan natin more than our puso na. Kapag ka ganoon, wala nang lokohan. Ayan, at syempre, nasa kamay nyo nga po ang kapatawaran para sa ating mga minamahal. Pero ang masarap po kasi talaga, ang bottom line dito, masarap na yung pinag-aalayan mo ng pagmamahal mo ay totoo na minamahal ka rin pabalik. Hindi man sila perpekto, pero at least hindi ka naman dapat
niloloko. Ganun yun. Pero eto, wala ho talagang lokohan ha. Ang bibigyan pa natin ng 250 peso cash. Opo, dito sa ating programang Heart to Heart. Congratulations to you, Rondel de la Cruz, Michelle Bernardo, si Mervy Ang at si Mary Grace Rosita. Congratulations sa inyo mga kapatid. Meron kayong tag 250 pesos. Cash po iyan na ipamimigay nga po namin. At syempre, mas maganda ang aming pong paalaala, meron po kayong 48 hours. So merong 2 araw para hintayin ang aming mensahe. Sumagot po kayo ha once na matanggap ninyo ang mensahe sa inyong messenger. Minsan po nakakapagtuloy sa messenger. Minsan naman ay doon sa message request ninyo sa FB. Okay? Ganyan ha. Si Rema Anwar ang magme-message po sa inyo. Si Miss Rema Anwar, okay? Ang magme-message. O, yun. Siya po ang representative namin mula dito sa H2H o sa Heart to Heart. Tignan ang inyong mga message request. Kung nabitin po kayo, Heart to Heart catch-up episode sa Sunday po yan, alas 12 ng tanghali hanggang 2:30 p.m. Nagpapasalamat po sa isang linggo na naman natin pinagsamahan ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa ating programang Heart to Heart.